Magandang gabi guys. Yan, nagluluto ako ng hapunan, kakauwi lang. Pero mabilisan lang yung gagawin ko kasi may order ako bukas na lasagna at saka spaghetti. Tapos spring roll. Yun yung order nung gumawa sa amin ng roof. Gawa lang ako ng Hong Kong style fried noodles. Yung chow mein to eh. Inano ko lang siya, blinange ko yung noodles. Tapos, slowly inano ko siya, pinafry hanggang sa medyo madry na yung pinaka-noodles niya. Para medyo crunchy. Tapos, top with, shrimp na siomai. Yan. Ito, gagawin ko lang sauce nito, oyster sauce, sweet chili, at saka, ano ba yung nilalagay ko? Liquid seasoning. Tapos lalagyan lang namin ng ng shallot sa ibabaw. Tsaka toge. Ayun ito na yung Hong Kong style na fried noodles. Nilagyan ko lang din siya ng yung sauce na ginawa ko. Ano ito? Shallot. Fried shallot. Yan. Basta yung chili. Ito yung mangga. Last na to ng mangga na binili ko sa Freestone. Naubos niya isang box? Isang box na ubos. Natira na lang yung Sarap din naman. Yan to. Yung pinapahinog ko sa Hong Kong dahil nga medyo hilaw. Matamis na yun di ba tinikman natin? Gabi. Kain tayo guys. Kain tayo. Ayan Jermaine, may headset ka pa. Ayan Jonas, kumakain na. Gutom na? Uy, umukurat daw. It's here. And now it's here. Ayun na nga. Ka-order lang namin yan kagabi. Bilis din no? Late na nga rin anong oras na dumating? Hindi, sabihin, one day talaga. Delivered na. Ba't ba napaisip kayong bumili yan? Wala, nakita ko na yung video. Tapos yung lahat ng description niya yung description na nararamdaman ng lalaki. Ringing daw sa ear, tapos pag gising mo parang pagod na pagod ka. Tapos parang wala kang gana. Nagigising ka ng madaling araw. Nagigising ka ng 2 or 3 o'clock ng morning. Sabi, kailangan mo i-take ito. Lagi siyang ganyan Pero hindi ito yung brand nun. Ito rin pala. Yun nga yung kinuha. Kaya nga natin kinuha yun. Actually, made in Canada yun Made in Canada siya. Moringa. Ito yung sinadjust nung napanood niya na Ano siya, yung parang supplement. Moringa, organic. Maganda daw kasi to. Tapos minsan kasi parang yung feeling mo parang pagising mo sa umaga, yung pagod na pagod ka. Sabi ko, moringa, parang pamilyar yung tawag. Yung pala, malunggay pala yun. Yung malunggay. Kaya mga nasa Pilipinas, huwag nyo palagpasin yung malunggay ng kapitbahay. Pilipinas, pipitas ka lang. Mars, pahingi ako. Kami yung may malunggay doon sa harapan, kaya mihingi ng malunggay yung mga kapitbahay. Masarap sana yun yung lalagay mo sa tinola. Sa yung munggo. Sa munggo. Sa munggo kasi, either yun or yung ampalaya. Daon ng ampalaya. Yung ampalaya namin dati si mami nagtanim na sa may harapan Hindi siya namumunga, pero yung dahon. Dami. Kaya pag kailangan, pipitas lang. So, ayan. Kaya ngayon, every night, inom siya. Inom tayo. Tayo ba? Tapos yung, umiinom din kami. Uminom kami kagabi. Yung magnesium. Kasi 30 minutes before ka matulog. Latal-lata, pag gising mo Kaso ang problema, dapat talaga makakompleto ka ng maayos na tulog. Kasi late na kami nakakatulog. Tapos aga namin nagigising. So parang yung epekto ng magnesium doon pa rin. Nantok. Sabi ko pag alis niya, nantay ko lang siya makarating sa work. Tulog ulit ako pero parang kulang pa rin. Ako nga kayo, parang masama yung pakiramdam pero pagawa nga sa akin ng salabat. Kasi actually kagabi pa siya nag-start na parang nangangati yung lalamunan. Baka rin yan sa trabaho mo Pagod na rin. Buti na lang long weekend coming this weekend. Kaya kahit pa paano sabi ko pahinga ka. Long weekend ng Heritage Day. Sila lang naman. Bakit ikaw?
Hindi naman uso long weekend sa akin dahil Double pay kayo na. Sarap. Sarap. Masarap walang pasok. Di ba? Extra pahinga. Ayan, tapos kanina bumalik si Kelly. Bali, chinek niya uli yung mga ginawa niya. Tapos may mga inayos-ayos ng konti. Pero saglit lang Pagdating ko, parang na-adjust siya sa taas. Maya-maya wala na. Saglit lang kasi meron siyang in-adjust lang for para lang matakpan ng mismong ulan, buhos ng ulan. Nilagay niya na silicone muna. So, make sure lang niya na secure. Tapos ngayon, pinalitan niya na nung shingles mismo. Tsaka yung cover. Kaya okay na. Finish na. Sakto naman itong nag-renew rin kami recently. Noong nakarang kakakwentuhan namin itong katabi namin sa duplex. Sabi nila naghahanap nga raw sila ng ng insurance na bago. Kasi for sure, tataas. Kasi yung kanila, ang laki nung damage talaga So, ang laki nung nakuha nila sa insurance. Kaya ang gagawin daw nila, hanap sila ng lilipatan. Kasi for sure, i-jack up daw nung insurance nila yung Tapos kami naman, sabi ko sa kanya, lilipat ba tayo? Sabi ko, kahit pa paano, maganda naman yung deal natin. Hindi naman tayo nahirapan sa pag-claim din. Kaya kung lilipat ka, baka mamaya mas mapamahal pa tayo. So sabi ko, yan na muna natin dumating yung renewal, tsaka tayo mag-decide. Kung ang laki ng tinaas, lipat tayo. Hanap tayo ng mga kamura. Dumating na ba? Oo. Na-renew na nga Okay na pala. Pero kagandahan doon sa insurance namin, hindi siya ganun kalaki ang tinaas. Magkano tinaas? $30. $30 lang tinaas niya. Kaya sabi ko, ayos Sabi ko, expected ko ang laki ng itataas. Pati sa sasakyan, hindi. Sasakyan, tumaas lang ng $3. Yung boat na sasakyan. Kaya sabi ko, ba't pa tayo magpapalit? Mas mas makakamura. Baka pag lumipat tayo, wala na. Tapos one thing pa dahil sa sasakyan nga namin is diba, yung hail damage na. So kung lilipat kami, mahirap na kumuha ng insurance basta-basta. Kasi yung ko naman, yung kagaya ng mga katrabaho ko, mga puti, usually, wala silang pakialam sa pagdadrive, wala silang pakialam kung ano. Pag tinanong mo, bakit gano'n ka mag-drive, parang wild man. Sabi nila, insured naman yan Pasok naman sa insurance. Mga Pilipino, hindi naman gano'n. Maiingat Maiingat pa rin tayo kahit na papano. Tsaka ingat tayo sa huli, hanggat maaari kasi just imagine, papasok sa trabaho. Mahuhuli Nahuli ka, magkano? Tataas insurance mo nun. Pag nakita pa nila yon, tataas ang insurance mo, tapos mag-stay yon ng 3 years sa record mo. Actually, sa amin nga, bumaba pa instead na tumaas dahil nga yung, ano pangalan nun? Yeah. Yung pag wala kang huli. Kasi discounted kami doon. Discount no malaki. Tsaka wala kaming aksidente. Yung aksidente na nangyari sa akin naman is, ako naman ang inaksidente nun. Kaya, hindi siya kasama. So, may discount kapag ka 7 years ka ng, walang aksidente. Aksidente, huli, ganyan. Wala na, tagal na natin. Kailan pa huli kung nahuli na? Kasi naisipan namin lumipat dyan. Dati yung isa, parang every year, taas siya ng taas, Oo, tsaka ang laki ng tinataas. Laki ng tinataas, kaya sabi namin, lipat nga tayo dito. Hanap kami. Pero swerte namin na yung nalipatan nga namin, tumataas siya konting-konti lang. Tapos nga, gaya ngayon, dahil nga nag-hail, malaki yung sa mga claim na yan. Expected namin, malaki na itataas. Pero so far, hindi naman. Di ba sabi mo, nakakwento kami yung mga katrabaho mo na may Oo, mga taasan talaga. Kumparahan sila ng ng pagtaas ng percentage Ang laki. Yung iba nga daw, 35% ang itinaas. Just imagine. Ano sabi siya? Yabang mo naman. Para yun dun sa kay Ian Ian rin Kwentuhan yun syempre. Share. Kaya nga nagulat din siya talaga ba? Sabi niya, yun lang ang tinaas ng nyo. Sabi ko, oo. Kahit yung dalawa sa camera mo, nasa $3 lang ang tinaas. Tsaka dito kasi sa Calgary or alam ko dito sa Alberta, kahit na hindi ka na-hail na nagtataas pa rin sila, parang kino-compensate nila yung mga... Hindi na matarito kahit saan man nako-cover nila yung mga lahat ng aksidente, lalo pag may mga ganyang pangyayari. Mga malalaking damages sa mga bahay-bahay. Knowing dito sa Calgary na tamain talaga ng hail, specifically dito sa amin, sa Northeast. Kaya importante gaya niyan yung humihingi sila ng picture.
walang problema, ipoprovide namin sa kanila yun. Kasi kung just in case maulit-uli, makukuha pa rin namin yung full coverage na... Tsaka talagang pinagawa namin. May mga resibo rin naman, di ba? So, kung kailangan nila ng resibo, proof of purchase, kausapin nila si Kedi. Yeah, tsaka picture. O kung kailangan nilang mag-inspect dito, walang problema, inspect sila. Ang kailangan lang namin is gutter, pero pwede na siguro namin isend yung iba to follow na lang yung sa gutter kasi naghahanap pa kami talaga ng gagawa. Yun na lang yung kulang eh. Solve na. Hirap din yung mga extra bayarin, di ba? Kaya laking bagay yan, makatipid ka ng konti sa insurance. Tapos ang ganda pa ng coverage yung sa amin. Kaya sabi ko, wag na tayo magpalit. Sabi ko, nako, lipat na tayo before mag-renew. Magandang ano yun. Maganda. Kumbaga, parang ano rin, yung ini-invest mo na pera, alam mo kasi nasubukan mo na. Importante sa atin yun. Yung kapitbahay namin, pinahirapan sila talaga ng gusto eh. Ang nag-ano sana yung contractor nila. Yung contractor nila. Nag-claim sila pero ang nakipag-usap yung contractor nila. Kaya lang, wala silang ibang option. Tali sila doon sa contractor. Kaya yung contractor nila, yun naman ang nanggugulang sa kanila. Inaano sila. Actually, ilang buwan na. Hanggang ngayon, wala pa. Hindi pa nag-start yung bubong nila. Tapos na yun sa amin. Sa kanila, hindi pa. Na-delay nga sa atin dahil sa kanila. Dahil nag-usap sila na aantayin para wala ng divider. Tapos yun nga, sabi nito yung katabi nga namin, aalis sila. Kasi for sure, ang laki ng itataas. Dahil pangalawang claim na nila ng Hillian eh. Oo nga, no. Yung unang palang kalilipat pa lang nila eh. Tinamaan kagad eh. Yung bago kami lumipat dito, andyan na sila. Tinamaan na, so nag-claim na sila. 2 weeks pa lang sila dyan. Tsaka inano sila nung contractor. Tinaga. Bukod sa tinaga sila, medyo may panlolokong ginawa kasi sabi, double shingles daw. Yun na nga eh. Double shingles. Kaya yung contractor namin, si Kelly, sabi sa kanya, gagawin ko yung bubong mo, libre. Pag napatunayan mo na double shingles siya. Hindi, pag double shingle yun, akit siya, diba? Gagawin niya for free. For free. Pero pag hindi, double yung babayaran mo. Natawa na pa rin eh. Natawa na si si Danny. Danny boy eh. Minsan, kailangan din talaga, wise ka sa ganyan eh. Kaya ako nung ginagawa nila, bukod sa nakita ko na ginagawa nila nung pinalipad ko yung drone, nakita ko rin yung mga damage talaga nung ginakyat ko. So maikukumpara ko yung before and after kung talagang ginawa nila, di ba? Alam niya kung ano yung nabago. Kasi dito kailangan talaga i-fix mo, hindi po pwede nga, yaman na, okay na yan. Kasi once na nagkaroon ng hail at nakita nila yung damage, save nung damage ng before. Kasi may mga pictures sila niyan eh. Kung-compare nila yan, wala na. Pahirapan ka nang makakuha ng claim yan. At baka hindi ka na makakuha kasi sabihin hindi mo naman pinagawa. Hindi mo naman pinagawa eh. Kaya talaga inano namin yan eh. Priority. Nabulod pa. Bago kami magbakasyon. Para natin wala tayong alalahanin. Ay, naka. Pag umuwi. Mahirap din talaga mag-manage ng bahay kung tutuusin. Di biro. Bukod pa doon sa mga, nung nasa apartment kami, pag may nasirang gripo, tawag ka sa maintenance. Sa maintenance management nila. Pag may mga electrical na nagluloko, ganyan, or heater. Kaya lang, talagang antay ka sa kanila. Dito, kailangan din, medyo may alam ka rin kasi hindi pwedeng... Malaking bagay pag mayroong handyman ka, di ba? Tawag ka ng plumber, tawag ka ng electrician. Mahal din kasi babayaran mo eh. Hindi, pag kami sarili ka ng bahay, meron kang property tax na tumataas taon-taon, insurance, di ba? Yung mortgage, yung mga kuryente, ilaw, tubig. Pero ano naman yung advantage tsaka disadvantages ng meron kang bahay tsaka yung nangungupahan ka, di ba? Yung privacy. Kasi noon, sa apartment kami, ingay. Gulo. Minsan may mga papasok doon sa may apartment natin doon sa hallway. Nagtatakbuhan doon. O kaya kinakatuklat ng pinto. Katabi, nag-aaway. Alam mo yun, lahat na. Tapos may maamoy ka, amoy weeds. Ano ba yan? Sabi ko, baho talaga. Sabi ko. Iba-iba ng amoy. Minsan yung mga African doon nagluluto ng ulam nila. Ganun din naman tayo. Iba-iba, pare-pare tayo. Pero yung alam mo yun, ang pinakayoko is yung laundry. Kasi centralized ang laundry. Inaantayan kayo, tambak na yung labahan mo. Yung iba walang pakialam, iwan nila. Di tsaka yung ang pinaka pangit doon, di yun. Siguro pangalawa yun, yung laundry. Yung pinaka pangit doon, yung yung ipis.
May Yun mga pa. ipis na maliliit talaga. Lumalabas sa may lalim ng sink. Yung sa may vent mismo. O sa may Yung vent pa. mismong Kasi vent nga, na ano kayo gagaling. ano kayo, sama-sama kayo ng vent nun eh. Oo. Hindi naman iwahiwalay yun eh. Nangyari yun, sakto, before na kami umalis ng bahay. Pero nung nag-decide kami, nakakita na kami ng maliit. Sakto, nakapangat na. Sabi ko, iba na, nakikita mo sa mga vent nang gagaling yung wala na. Sabi ko, kailangan Kaya natin talaga umalis. nung naglalagay na talaga ako ng mga nung duct tape do sa dina-duct tape ako ng mga butas-butas kasi baka sumama pa doon sa paglilipat namin. Kaya nung naglipat kami, lahat check. Check talaga, tapos yung mga pwedeng dispose na namin. Kasi sabi nga namin baka sumama pa dito. Oo. At sa lilit pa naman ang ipis. Iba yung ipis dito, no? Hindi liit eh. Kaya Parang right time lang din talaga yung lipat namin na na yan. Dahil ang hirap. Kaya kahit sabihin nyo mas mahal yung pagkakaroon ng sarili mo ng bahay, mas malaking bagay pa rin na meron ka ng sariling privacy at saka kumbaga peace of mind. Peace of mind, tapos yung feel safe mo na Kasi meron talaga, basta kakatok, hindi mo alam kung ano. Kung sino yun, ganyan, kakatokin ka na. Minsan gabi, tapos yung katabi pa natin, alam kung sino-sino yung pupunta. Di mo Nakakatakot. Di mo alam, di ba? Pintuan lang ang nyo. That time na si Jermaine lang taon lang. Late pa, bata pa si Jermaine nun. Sabi namin hindi na po pwede to. Kaya yun naman nakakaibat lahat na. Yung pagkakaroon ng sarili mo, dahil ikaw na lahat mag-iintindi. Pero worth it. Medyo lumaki lang talaga yung gastos. Hindi kagaya nung nasa apartment ka na wala kang babayaran ng mga property tax. Ipon lang ng ipon, lahat. Kaya lang na rin namin, tumataas. Nag-umpisa sa 150 ba? 1,150 naging 1,2. 1,3. Yung ikatlong taon namin, umabot na ng 1,3. Hindi na, tumataas na. Sabi ko, konti na lang, mortgage na. Ayan. So, Kaya yun na naging journey namin para makapaghanap na talaga ng sariling bahay. Which is saktong-sakto yung panahon na kumuha tayo kasi hindi ganun kataas ang presyo ng bahay. Yun, yung pandemic na nun Pa-pandemic Kung na siya. siguro after 2 years ng pandemic, o mismong pandemic, after ng pandemic. After ng pandemic, yung mahirap. Malabo, Baka mas mura siguro. pa nga nung time na pandemic Mas mura nga nung mismong pandemic. Kasi tayo kung bumili tayo bago mag-pandemic. Bago mag-pandemic So, nung mismong pandemic, bagsak talaga. Walang bumibili ng bahay. Walang bumibili ng bahay. Tapos may mga, talagang yung mga kapitbahay dito, pinupuntahan ng mga ambulance no? Ay, no. Yun lang naman. Na-share lang naman namin sa inyo. Kasi yun nga sa insurance. Laking bagay. Laking bagay sa Yung actually, ang insurance pala namin, Allstate. Marami nagsasabi, hindi raw maganda, pahirap ang mag-claim. Pero so far sa amin, naging maayos naman. wala kami naging problema sa insurance namin. Pati doon sa pagkakabangga sa kanya. Binigay yun yung deductible kasi Deductible lahat. kailangan lang bayaran dahil nga hindi naman ako nag-cause ng accident. So wala akong naging problema. Hanggang sa therapy sa kung ani-ganik lahat Lahat yun. sagot ng insurance. Ayun ako. Ayun naman guys, na-share lang namin sa inyo sa mga tiga dito sa Calgary o kung ano man. Try nyo. Try nyo yung Allstate kasi baka sakali. Kung kayo mag-shop-around, i-compare nyo na lang yung mga rate. Yun, tsaka yung mga, kung ano yung kaya nilang ibigay doon sa insurance. Wag basta grab kagad. I-compare nyo, shop around. Pero isama nyo yung Allstate just in case baka makatulong. So, ayun lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Ingat kayo lagi. See you on the next vlog. Bye.